The gospel today dwells on the necessity of putting our commitment to the Lord into action. It is the person who ultimately goes to work in the Lord's vineyard who pleases Him and will receive His reward. We also celebrate today as a mission day for religious sisters. May our Eucharistic celebration ignite our spirit to work with passion in the Lord's vineyard and all religious on mission. We pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. In order to prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess To Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang bukid, kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nagawalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagawalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kananahan, Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Let us bow our head
and let us tell God our own petitions. We include in our prayers those who are celebrating their birthday, including Angelica Peralta Salvador, and for the eternal repose of the soul of Perla Peralta. We also pray for our fellow Filipinos working abroad, for their family, and for our country. Let us pray. O God, who manifests your mighty power above all by pardoning and showing mercy, bestow, we pray, your grace abundantly upon us, and make those hastening to attain your promises heirs to the treasures of heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. Please be seated. On the first reading, the prophet Ezekiel tells us that what ultimately counts is our decision to turn to the Lord. His oracle is an invitation to those who have said no to change their ways and take the path that leads to life. A reading from the book of the prophet Ezekiel. Thus says the Lord, you say, the Lord's way is not fair. Hear now, house of Israel. Is it my way that is unfair? Or rather, are not your ways unfair? When someone virtuous turns away from virtue to commit iniquity and dies, it is because of the iniquity he committed that he must die. But if he turns from the wickedness he has committed and does what is right and just, he shall preserve his life. Since he has turned away from all the sins he has committed, he shall surely die. He shall not die. The word of the Lord. Thanks be to God. Remember your mercies, O Lord. Remember your mercies, O Lord. Your ways, O Lord, make known to me. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior. Remember your mercies, O Lord. Remember that your compassion, O Lord, and your love are from the old. The sins of my youth and my frailties remember not. In your kindness remember me, because of your goodness, O Lord. Remember your mercies, O Lord. Good and upright is the Lord. Thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice and teaches the humble his ways. Remember your mercies, O Lord. On the second reading, the salvation which the Father has accomplished through Jesus leads Paul to contemplation and praise, prayer, and thanksgiving. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, if there's any encouragement in Christ, any solace in love, any participation in the Spirit, any compassion and mercy, complete my joy by being of the same mind, with the same love, united in heart, thinking one thing. Do nothing out of selfishness or out of vainglory. Rather, humbly regard others as more important than yourselves, each looking out not of his own interest, but also for those of others. Have in you in same attitude that is also in Jesus Christ, who though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance. He humbled himself, become obedient to the point of death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the same. With the above name, at the name of Jesus, every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that
Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. My sheep hear my voice, says the Lord. I know them and they follow me. Hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Matthew. glory to you, O Lord. Jesus said to the chief priests and elders of the people, "What is your opinion? A man had 2 sons. He came to the first and said, 'Son, go out and work in the vineyard today.' He said in reply, 'I will not.' But afterwards changed his mind and went. The man came to the other son and gave the same order. He said in reply, 'Yes, sir,' but did not go. Which of the 2 did his father's will?" They answered, "The first." Jesus said to them, "Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you. When John came to you in the way of righteousness, you did not believe him, but tax collectors and prostitutes did. Yet even when you saw that, you did not later change your minds and believe him." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa 2 anak na kapwa inutusan ng kanilang ama na pumunta sa ubasan para magtrabaho. Magkaiba ng naging tugon ang 2 ito. Yung panganay na anak, ang sabi niya nung una, hindi ako susunod. Pero nagbago ng isip, sumunod. Yung pangalawang anak, nagsabi ng, "Yes, sir. Oh." Pero hindi naman sumunod. Kaya sa totoo lang, ang sumunod talaga sa ama ay yung panganay at hindi yung pangalawa. Now, sino man sa atin ay pupwedeng isimbolo ng 2 magkapatid na ito? Halimbawa, pupwedeng tayo isimbolo nung nakababatang anak na nagsabi sa Diyos at maging sa ating kapwa, "Yes! Oh!" Pero hindi naman pala. Nagsabi tayo, nangako tayo, magpapakabuti, pero hindi naman pala. Nagsabing maglilingkod sa bayan, pero nangurakot lang. Nagsabing ikaw lang ang kanyang iibigin habang buhay, pero ayun, sumakabilang bahay. Nangakong magtatapos ng pag-aaral, pero nagwalwal. Nangakong magbabayad sa iyo ng utang, ngayon? Hindi na nagpaparamdam. Nangakong tutulungan ka, pero nganga ka na. Puro salita, walang gawa. Ano po ba ang halaga ng salita kung walang gawa? Di wala. Kaya't kung mapapansin po ninyo, wag namang ikasama ng loob ng iba na naghahanda para sa kasal nila. Hindi na pinapayagan pag may kinakasal sa simbahan, yung mga personal vows. Yung mga personal vows, yung mga ginagawa ng mga kinakasal, kung ano-anong mga sweets na salita. Alam niyo yon, di ba? Bakit hindi na pinapayagan na yan? Kasi nakasisira yan sa liturhiya. And besides, yung church vows, yung traditional vows, okay na.
Maganda na yung sa harap ng Diyos at ng kanyang bayan, tinitipan kita upang maging aking asawa. Sa hirap at ginhawa, sa dusa at likaya, ikaw lamang aking ibigin at itatanging karugtong ng buhay ko. Ngayon at kailanman. O diba? Yun lang okay na eh. Anong panama niyan sa mga kinocompose nyo pa? In fact, yung I do mo lang, sapat-sapat na, sobra-sobra pa, kung tututuhanin mo lang talaga. Yung mga magandang salita, nakapagpapabago lang yan ng pakiramdam natin sa buhay. Pero yung mga magagandang gawa, aba, ang binabago niyan, totally, ang ating buong buhay. Because our tongue doesn't get things done. Kaya mas magandang dihamak, mas mainam, yung well done, kesa sa well said lang. Ngayon, kung gusto nyong mas maging heartfelt, yung church vows na sinabi kong yan, sa harap ng Diyos at ng kanyang bayan, na parang maging personal vows ang datingan. Ang tip ko sa inyo ay ganire. Before yung day of marriage, weeks before, and even few months before, kabisaduhin mo yung church vows. Yung traditional vows. Maikli lang naman. Ipoprovide naman namin yan kung gusto niyo lang. At kung makalimutan mo sa araw nang sasabihin mo yon sa asawa mo, i-assist naman kayo ng pare kung makalimutan mo. Pero maganda yung try mong kabisaduhin. Few months before. Tapos habang kinakabisado mo, internalize mo. Pinagdarasalan mo. Ninanamnam mo ang bawat salitang sasabihin mo sa kanya pagdating ng araw. Upang kapag sasabihin mo na sa kanya sa araw ng iyong kasal, hindi ka natitingin sa pare ni sa libro, kundi sa mga mata na ng minamahal mo. Kung kaya't ang mga sasabihin mo ay hindi naman gagaling talaga sa bibig mo, kundi sa puso mo. Ang ganda niyan. Try nyo. Mas maganda kung tototohanin mo. Wag puro kuda, gawa. On the other hand, pwede rin naman tayong isimbolo nung panganay na anak na nakapagsalita ng hindi, pero nagbago. Nakagawa ka ng mali, nagkulang, magbago. Naging pabaya ka sa trabaho noon, magsipag ka na ngayon. Pinalayas mo yung anak mo noon, matagal na panahon na naman, baka pwedeng tanggapin mo na ngayon. Matagal na kayong hindi nagkikibuang magkaibigan o magkapatid, tagal na naman. Regardless kung sinong tama, baka pwedeng magkibuan na. Hindi ka dati expressive sa mahal mo, o kaya dahil puro ka trabaho, baka naman po pwedeng bumawi ka. Bad ka noon, maging good boy ka ngayon. Mabisyo ka noon, talikdan mo na ang lahat ng yan ngayon. Masamang magkasala, pero ang mas masama, ang panindigan, ang pagkakasala. Hindi magandang magkaroon ng maling desisyon, pero mas mali ang panindigan, ang maling desisyon. Hindi yun kalugod-lugod sa Panginoon. Maging sa ating kapwa kung gayon. Maraming mga Pilipino ang nag-react nung nakaraang FIBA World Cup laban ng Pilipinas kontra China. Marami ang nag-react nang makita ang mga senador na ito. Binlurred ko yung mukha para hindi nyo makilala. Kaya lang dapat pala buong ulo na. Nahalata nyo tuloy, kalbo yung isa. Nakalagay West Philippine Sea. Marami ang nag-react dyan. Kasi nga naman, marami sa kanila ang tahimik dati nung ang Pangulo ay si Duterte. Habang ang China, ligayang-ligaya tayong binubuli. Tahimik noon, kuda ng kuda ngayon. Sa akin naman, bigyan ng chance. Baka naman, bikini man. Nagbago na. Sana lang yung pagbabago nila ay kailangan pa at hindi huli na. Anyway mga kapatid, dito na ang tingin. Baka kasi makapag-concentrate lang tayo sa lesson ng Ebanghelyo na kung tayo ay nakapag-say ng no, nagkasala sa Diyos, nagkasala sa tao, kailangan magbago. Yun ang isang punto, ang sinasabi ng Ebanghelyo. Pero, huwag tayong mag-concentrate lang dyan. Sapagkat may mas magandang puntong sinasabi ang Ebanghelyo dyan. Ang mas magandang puntong sinasabi ng Ebanghelyo kesa sa pag nagkasala ka magbago, ang mas mahalagang punto ay ito.
Kung tayo ay nakapag-say na ng yes sa Diyos at sa kapwa-tao, kung tayo'y mabuting tao na, panindigan na natin yan upang hindi tayo matulad doon sa pangalawang anak na hanggang salita lang. Kung ikay mabuting tao na, huwag ka nang maging masama pa. Kung faithful ka ng asawa, panindigan mo na. Huwag ka nang mag-isip na maging unfaithful pa. Kung masunurin ka ng anak, panindigan mo na. Huwag ka nang mag-attempt na gayahin yung kapatid mong nagkasala pa. Lalo pat marami na ang sayo'y umaasa. Lalo pat marami na ang sayo'y nasanay na mabuting tao na. Sige ka, marami kang masasaktan pag nagbago ka. Maraming mahirapan. At baka meron ka pang mapatay, mapanghina, pag ikay nagkaganyan. Sa isang malamig na lugar sa Europa, ay may isang mayaman ang nakapansin sa isang pulubi na walang pangginaw. Ang sabi, nung mayaman doon sa pulubi, hindi ka ba kinikinaw? Sumagot yung pulubi, sanay na po. Sabi nung mayaman, hindi, pasok ako ng bahay, tayin mo ako, bibigyan kita ng pangginaw. Talaga po? Tuwang-tuwa yung pulubi. At nagsabi na siya'y maghihintay. Pumasok yung mayaman sa kanyang bahay. Yun nga lamang, naging busy, forgetting the poor man. Nakatulog. Kinabukasan na niya naalala. Ay, o nga pala. Ay, nako. Lumabas siya ng bahay. Hinanap yung pulubi. Nakita naman niya. Kaya lang, patay na. Yelo na. Mas lalo siyang nakonsensya nang makita niya ang isang letter iniwan para sa kanya. Ang sabi ng pulubi, gaya po ng sabi ko, sanay na ako sa ginaw, pero nangako po kayo ng pangginaw. Pinanghawakan ko po yung pangako niyo. Yun ang nag-alis ng pagiging sanay ko sa ginaw. Kasi pinanghawakan ko yung pangako niyong pangginaw. Sanay naman yung partner mo, lalo na yung asawa mo, na wala ka sa buhay niya. Di naman kayo magkadugong dalawa. Pero bigla kang pumasok sa buhay niya at sinabi mong mahal na mahal mo siya at sinabi mong mamahalin mo siya buong buhay niya. Tapos ngayon mawawala ka. Buti nga kung namatay ka na lang kung sumakabilang buhay. Sumakabilang bahay ka. Nagmahal ka ng iba, pinagpalit mo siya. Anong expect mo sa kanya? Ganun lang kadali yun para sa kanya? Kaya nga, may ibang mga may bahay dyan. Sila na yung niloloko, sila yung nasasaktan. Hindi pa rin sila makipaghiwalay. Pinaglalaban pa rin nila kahit sila na ang nasasaktan. Anong lagi nilang sinasabi? Ayokong maging broken family ang mga anak ko. Uy, hindi lang yon. Aminin mo. Ayaw mong mag-isa. Kasi nasanay ka ng kasama mo siya. At alam mo sa buhay mo, nag-expect ka na tatanda ka, kayo ang mag-asama. Tapos iiwan ka. Yun kapatid. Kaya wag kang paasa. Wag mong aksayahin ang buhay niya. Nasanay yung mga magulang mong nandyan ka. Kasi anak ka, mahal na mahal ka. Kaya nga, gano'n na lamang yung iyak nila at yung iiyak nila kapag kinasal ka. Kapag nangako ka na ng pag-ibig sa iba. Kasi dapat sanayin na nila ang sarili nila na wala ka na. Kasi meron ka ng ibang pamilya. Pero sa palagay mo, magiging madaling magsanay sa magulang na wala ng anak nila, lalo pa para sa isang ina na mahal ka. Kaya kahit mas mahalaga na sa'yo yung pamilya mo, huwag mong kakalimutan ang mga magulang mo, lalo tigit ang nanay mo. Nasanay na yung kapatid mong laging nandyan ka. Okay naman na, dapat asikasuhin mo. Yung buhay mo naman, ikaw naman. Pero wag mo naman siyang totaling pababayaan. Lalong-lalo na kung alam mong hindi pa niya kayang mag-isa. Wag mong sanayin yung taong nandun ka. Tapos kabod na lang magbabago ka. O kaya mawawala ka. Alam po ninyo, okay pa yung
Sakit na naidudulot sa atin nung mga taong sa una palang kaaway mo na eh. Kasi kaaway mo na eh. Ina-expect mo na. Handa ka sa sakit na ibibigay niya. Sa pain, sa hurt na ibibigay niya. Pero yung inakala mong nandyan para sa'yo, buong buhay mo, tapos iiwan ka o magbabagong bigla, masakit yon kasi hindi ka nakahanda sa pain, sa hurt na ibibigay niya. Kaya nga kasabihang saktan ka na ng iba, wag lang ng sarili mong pamilya. Sigurado ko nasaktan yung tatay sa ebanghelyo ng kanyang panganay na anak na nung una humindi, pero sumunod naman. Pero sinisigurado ko sa inyo na mas masakit yung ginawa nung pangalawa niyang anak na alam niyang mahal siya at mahal niya, pero humindi. O nangakong susunod, pero hindi pala. Kaya nga, kung natuwa talaga yung ama sa panganay na anak na nagbago ng desisyon, alam po ninyo, ito yung mas magandang punto ng ebanghelyo. Mas matutuwa sana yung ama kung yung kanyang pangalawang anak hindi nagbago ng desisyon. Nakatutuwa yung mga taong nagbabago, pero mas nakatutuwa yung mga tao na mabuting tao at hindi nagbabago. Kaya ang lesson, kung kailangan nating magbago, magbago. Pero kung ikaw ay mabuting asawa na, mabuting anak na, mabuting magulang na, mabuting kaibigan na, mabuting kasosyo na sa negosyo, sa trabaho, kapatid, panindigan mo na ang pagiging mabuti mo. Please. Isa pang lesson, tulungan natin ang ating kapwang magbago kung kailangan niyang magbago. Pangalawang lesson, yung alam mong mabuting tao na sa'yo, tulungan mong manatiling mabuting tao. Kasi bibihira yung mga ganyan tao. Pangkaraniwan na yung nagkasala ang magbabago. Pero iba yung level ng nananatiling mabuting tao. Pahalagahan mo. Hindi yung nangaliwa yung tatay mo nung magbago. Mapapansin ng nanay mo, mas malambing ka sa tatay mo kaysa sa kanya. Sakit ng ulo binigay nung panganay mo. Matino yung bunso mo. Nagbago yung panganay mo, tuntua ka. Okay yun. Pero ikatuwa mo, iparamdam mo na natutuwa ka sa bunso mong nagpapakatino at hindi nagbibigay sa'yo ng sakit ng ulo. Naalala mo yung anak mo na nagbibigay ng pera sa'yo. Hindi mo naalala yung anak mong kahit walang pera, inaalagaan ka. Come on. Pahalagahan natin yung mga taong nagbabago sa kanilang pagiging makasalanan. Pero, huwag mong pababayaan yung mga taong mula una hanggang huli naging mabuti sa iyo. Sapagkat pwedeng nakaya mo yung pagkakasala nung taong nagkasala at nagbago. Pero itong dati ng mabuting tao sa iyo, baka hindi mo kayanin pag nagbago. Kaya tulungan mong manatiling mabuting tao. Kung ikaw naman yung taong tinutukoy ko na mabuti na nagsasakripisyo na noon pa, panindigan mo na. Mag-retire ka man sa trabaho, gusto mo, wala kang record, di ba? Eh hanggang kailan ba buhay natin? Mag-retire man tayo sa buhay na ito. Alam mong, naging mabuting asawa ka, magulang, kapatid, anak ka. Ito sana ang ating pagdasal sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod sa Kanya
Alam kong diringin ng Diyos ang samo. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong diringin ng Diyos ang samo. Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kung meron man po akong dapat ipagbago, tulungan mo ako. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa iyo at para sa pamilya ko. Pero tulungan mo rin po akong maging manatiling mabuti. Sapagkat kung minsan napapagod na rin, hindi ako makaramdam ng pagpapahalaga. Minsan kahit thank you lang. Kung minsan yung pinaghirapan ko, inaaksaya. Hindi binibigyan ng importansya. Tulungan mo ako, Panginoon, kasi ayaw ko namang may maisumbat pa sila. Sapagkat alam mo naman sa puso ko na mahal kita. Mahal na mahal ko sila. Have mercy on me, O God. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagkukulang. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling mabalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Maniwalaan mo yan. Kung siya ay mabuti, kahit sa masama, kahit sa nagkasala, sa'yo pa kaya siya hindi maging mabuti? Ikaw na nagpapakabuti para sa kanya, para sa iyong pamilya. Come on! Maniwala ka. Mayroong magandang nangyayari sa iyo. Pinapahalagahan ng tao maging ng Diyos. Yung mga taong nagbabago kahit nahuli. Pero mas pahalagahan yung mga taong mabuti na mula una hanggang huli. Mayroong magandang nangyayari sa iyo. At ikaw, huwag mong kalilimutan yung mga taong yon. Hindi lang yung mga taong nandyan sa iyo sa huli, kundi yung mga taong sa una pa lang ay kasama mo ng mabuti. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Aming alay, alak at
Pray, brothers and sisters, that this our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant us, O merciful God, that this our offering may find acceptance with you, that through it the wellspring of all blessing may be laid open before us through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For when your children were scattered afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that the people formed as one by the unity of the Trinity, made the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, might to the praise of your manifold wisdom be manifest as the church. And so in the company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven. that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.
For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let us spirit. offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan. Lamb of God, You take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Ang tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama. Bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nagumapaw ang aking saya. Pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay
Let us pray. May this heavenly mystery, O Lord, restore us in mind and body, that we may be co-heirs in glory with Christ, to whose suffering we are united whenever we proclaim his death, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming maglabalik loob sa Ama. Ito nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo'y ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na pira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Muling paalala, regular ang confession natin dito every Wednesday, Thursday, Friday, tuwing 5 p.m. before the 6 p.m. Mass. At tuwing alas 6 ng umaga ng Sabado, mayroon tayong healing Mass. Salamat po sa inyong pagsuporta sa ating simbahan. Marami pong salamat. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and our loved ones in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat po.